Isang mapagpalang araw po ng Sabado, October 4, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe at mahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa pagkatala po natin ay palabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw din po ng Sabado, to be exact, alas 2 ng hapon, etong bagyong Paulo, pero magpapaulan pa rin po siya sa kanlurang bahagi po ng Luzon dahil sa kanyang trap or extension ng kanyang hangin. Aalamin natin yung mga detalye. Sa huling pagkatala, eto may lokasyon na 115 kilometers west of northwest of Bacnotan, La Union. At may lakas ho ng hangin ngayon na 110 km per hour, malapit pa rin sa may gitna at bubugso naman sa 135 km per hour. Yung pagkilos ho niya ay medyo mabilis, pa west northwestward sa bilis ho na 35 km per hour. Ibinaba na hanggang signal number 2 na lamang ang ilang bahagi ho ng Luzon. Sa signal number 2, apektado pa rin dyan ang southern portion po ng Ilocos Norte. At kasama din po ang dares ng Ilocos Sur, dares ng La Union, ay ilang bahagi po ng northern portion po ng Pangasinan. At kasama rin po sa signal number 2 ang ilang bahagi o western portion po ng Mountain Province, western portion ng Ifugao, at western portion din po ng Nueva Vizcaya, no? At ang signal number 1 natin ay nakataas pa rin sa ilang bahagi po ng Ilocos Norte, dares po ng Pangasinan, Apayao, dares ng Kalinga, Mountain Province, dares po ng Ifugao, ilang bahagi ng southern portion po ng Batanles, mainland Cagayan, kasamang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, dares po ng Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at northern portion po ng Quezon. Kasama rin dyan ang Polillo Islands. So mag-ingat pa rin tayo sa banta ng mga pag-uulan kahit papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility etong bagyong Paulo. So ngayon, sa pinaka-latest na pagkatala ng Pag-asa at sa tinatawag nila na Tropical Cyclone Threat Potential, paglabas ng bagyong Paulo sa ating Philippine Area of Responsibility ay may panibagong low pressure area na mabubuo sa may silangang bahagi ho ng Luzon. So ito yung sinasabi natin na posibleng panibagong banta na naman ng bagyo na mabubuo sa mga susunod po na mga araw. Pero pagdating naman ng Sunday at sa mga susunod na mga araw ay Monday, Tuesday, Wednesday, inaasahan ho ang magandang panahon dahil ito pa namang panibagong banta po ng low pressure area o panibagong banta ng sama ng panahon sa misilangan po ng Luzon ay possible na by second week pa ng October bumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So balikan natin yan, alamin muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition dahil po sa epekto ng trap or extension ng hangin ng bagyong Paulo. Ngayong araw din po ng Sabado sa area ng Ilocos Region, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet, ang weather condition po dyan ay yung tinatawag natin ng mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa trap or extension ng hangin ng bagyong Paulo. Possible pa rin ang impact ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area anytime kapag nagkaroon ng malalakas na mga pag-uulan. Sa area po ng Cagayan Valley, Apayao, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Aurora, Quezon, nalagay ho ng panahon dyan ay patuloy po nakakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa trap or extension ng bagyong Paulo. Possible impact pa rin ito yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Ang ilang bahagi po ng Metro Manila, may Maropa, dares po ng Calabarzon at Bataan, patuloy din ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa trap o yung buntot or extension ng hangin ng bagyong Paulo. Possible impact pa rin ang pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit ay patuloy na maapektuhan ng mga localized thunderstorm lalo na sa may hapon at sa gabi. So ngayon dahil pa rin po sa banta ng bagyong Paulo ay meron pa rin tayong heavy rainfall warning. Inaasahan po ngayong araw po ng Sabado, ngayong hapon, bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Paulo, meron pa rin tayong ina-expect na 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa La Union at Benguet. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan din
Sa Ilocos Sur, Pangasinan, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Zambales at sa may Bataan. 50 to 100 millimeters naman ang dami ng pag-uulan ng aasahan sa may Ilocos Norte, sa may Abra, Kalinga, Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac, Quirino at sa may Aurora. Tulad ng aking sinasabi mga kababayan, makakaapekto pa rin ang trapo extension ng Bagyong Paulo kahit ito papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero by Sunday, lalo na po sa alas 2 ng hapon o hapon ng Sunday, ay unti-unting magiging okay na ang panahon natin at mababawasan na yung mga warning signal at yung mga heavy rainfall warning na nakataas dyan po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang panibagong banta naman ng sama ng panahon sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So wag muna tayong mag-focus dyan sa panibagong LPA na yan o cloud cluster na yan dahil hindi pa naman yung bagyo. May mga chances pa na pagbabago sa kanyang kilos at galaw at mataas din yung chance na malusaw ito bago po pumasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. At lagi ko ding ipapaalala sa inyo mga kaibigan ko na maging handa din tayo sa banta ng mga localized thunderstorm lalo sa bandang hapon at sa gabi. Ito din, ang habagat ay possible na muli na namang ma-develop ang kanyang hangin or mag-intensifies kapag lalo pang lumapit o lalo pang lumawak ang epekto ng trough or extension ng hangin ng Bagyong Paulo. Tatlong hangin po ang nakakaapekto ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unang-unang habagat, ang pangalawa ang northeast monsoon o amihan at ang easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang pinakapulpak na epekto po ng amihan ay pagdating pa po ng November hanggang sa Marso. So mas maganda na mag-antabay na lamang po tayo sa ating mga panibagong update. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe at pa-hit ng notification bell for more weather updates. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.